Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang ating Vice President Sara Duterte, ang ating pinakamamahal na VP Sara, ay sasampahan na raw po ng kaso ng mga kampo ng demonyo na mga nakatira sa kadiliman, na mga kamag-anak ni kamatayan, ay sasampahan na raw po nila ng kaso. Ayon po sa NBI, inirekomenda na sa DOJ na sampahan ng kaso si VP Duterte kaugnay sa umano'y banta nito sa buhay ni PBBM. Ito po yung nagwala si VP Sara doon po sa House of Representatives kung saan po kinulong yung Chief of Staff niya na si Laika Lopez, di po ba? Alam nyo, ang basa ko rito, ang nakita ko rito, ginalit talaga dito nila si VP Sara. Nag-create sila Nag-create sila na ikagagalit ni VP Sara. Hindi ba't ikinontempt ang kanyang Chief of Staff na si Laika Lopez at balak ikulong sa correctional na kulungan ng mga tulisan, ng mga kriminal, ng mga drug addict. Correctional po yan eh. Mga high crimes po yung mga nakakulong dyan. Ito naman si Laika Lopez, kinontempt lang eh. Balak ikulong doon. Wala naman siyang warrant of arrest. Wala siyang kaso. No? So anong ginagawa? Ha? Sino ba yung boss ng House of Representatives dyan? Sino bang boss dyan? Yung speaker, di ba? Ano ginawa niya? Nag-create siya ng ikagagalit ni VP Sara dahil wala silang maikaso sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagki-create sila. Gusto nilang galitin si VP Sara nung panahon na yon. Kasi nga si Laika Lopez, natatakot siya. Kaya siya sinamahan ni VP Sara, pero magkahiwalay sila ng kwarto. No? Kaya doon nag-create ng ikagagalit ni VP Sara. At yun nga ang pinlano nila na ikulong sa correctional para magalit si VP Sara. Dahil may record na si VP Sara eh. Meron na mga nangyari nung nakaraan na kung saan sinapok niya yung sheriff, di ba? Yun siguro yung gusto nilang mangyari na may gawin si VP Sara na halimbawa baka manapok ng polis doon or mangagaw ng barel at putukan yung mga polis doon. Alam niyo yon? Yun ang gusto nilang mangyari para meron silang maikaso kay VP Sara. It's all about 2028. Talagang tinatrabaho na si VP Sara. Kailangan lang siguro ng strategy dito ni VP Sara. Sinabi niya na ito eh. October pa lang eh. Sabi niya yung casing na ganyan, yung kaso-kaso, alam niya na yan. At saka hindi lang naman daw ito first time nangyari sa kanya. Dati mga nangyari na sa kanya yan. Nung mayor pa siguro siya. Kaya alam niya na darating itong mga kaso-kaso na to. Saka yung impeachment. The very first time na narinig ni VP Sara kay Franz Castro yung impeachment noong 2023. 2023 pa, pinaghandaan na ni VP Sara. Alam niya eh. Darating sa panahon na i-impeach siya. So, eto na nga po yun. Impeachment at yung kaso-kaso. So, napaghandaan niya na yan. At si VP Sara, napakatalinong tao niyan. Abogado yan. Hindi yan magsasalita ng pwedeng magkaroon siya ng pag-illegal sa batas. Alam nyo yon? Maingat yung mga abogado na yan. Hindi yan gagalaw, kikilos, hindi yan magsasalita na alam nilang labag sa batas. Magsasalita yan, pero meron silang laban. No? Malinaw yung sinabi ni VP Sara at sinabi niya na ito nakaraan noong latest press briefing niya, di ba? Sabi niya, wala siyang ginagawang assassination threat. No? Lalo na kay PBBM. Yung assassination na yan, sila lang ang may sabi niyan. Yan ang sabi ni VP Sara.
Lahat talaga gagawin nila to eliminate VP Sara sa 2028 presidential election. Dahil sa matayog na ambisyon ng kanilang speaker, ng kanilang Diyos dyan sa House of Representatives. Dahil sa ambisyon. At siguro gusto na rin ito ni PBBM, gusto na rin ito ni Lisa Marcos na si Tamba na lang ang sumunod na presidente. Kasi nga, kapag si VP Sara Duterte ang naupo sa 2028, lahat ng anomalyang ginawa nila, kakalkalin yan ni VP Sara. Lahat ng mga kurakot na nangyari, kakalkalin yan ni VP Sara. Mabibisto sila. Hihima sila ng malamig na rehas kapag nagkataon. At talagang tutuluyan niya ni VP Sara. Kung ako man, di ba? Ginurgur nila ako. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Ayan ang sabi ni VP Sara. Ginugurgur nila ako ngayon kapag nakalusot ako rito at naging presidente ako sa 2028. Siguradong lahat ng korupsyon kakalkalin niya ni VP Sara. Yun ang ikinatatakot ng mga magnanakaw ngayon. Kahit yung mga congressman na yan, gigil na gigil Nakita nyo, sabi sa inyo si VP Sara, si Chis Escudero, at yung mga congressman, hindi ba't sinabi ko sa inyo, araw-araw sila nag-press conference? Meron na namang press con si Chis Escudero. Meron na namang press con yung mga congressman. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo, mini-maintain nila yung impeachment. Bakit kailangan araw-araw mag-press con si Escudero? Paulit-ulit na yung sinasabi. Diba? Ano pa bang dapat? Naisampa na yan. Na-impeach na si VP Sara sa Congress. Ano pang press conference ang ginagawa ng mga congressman? Ilang beses ba kailangan mag-press conference ni Chis Escudero? Araw-araw Ito yun. Sinabi ko na sa kanya nakaraan. Sinabi ko na sa inyo nakaraan. Mini-maintain nila itong isyung impeachment for propaganda. Itong casing na to for propaganda. Kahit mahina ang kaso, isasampa nila yan. Ang gusto lang nila maibalita sa mainstream media. Yan lang po ang mithiin nila. Kaya tatag lang siguro kay VP Sara. Tatag lang. At meron pa tayong susunod na balita. Ito ay matindi rin po ito. Ang pinsang buo ni Lisa Araneta Marcos ay natimbog. Ito po, timbog Pinsang buo ni Lisa Marcos arestado. Ang pangalan po nito ay Margarita Maggie Cacho. Kandidato po ng pagka-gobernador sa Guimaras. Tiklo po, arestado po. Ito po yung balita naman ng Bombo Radio. PNP confirms arrest of gubernatorial candidate Maggie Cacho, cousin of First Lady Lisa Cacho Araneta Marcos in entrapment operation. So parehas po sila ng apelyidong Cacho. Middle name pala ni Lisa Marcos is Cacho. Apelyido naman ni Maggie is Cacho. So pinsan buo talaga sila. Maaring magkapatid yung kanilang tatay. O, di po ba? Ewan ko ba bakit hindi pa ito nahuli? Ha? Parang ang tagal naman ng gaba. 3 taon na hindi pa rin ginagaba itong mga to. Malay natin. So, babasahin na lang po natin. I-share na lang po natin itong balitang ito. Si-shortcut na lang natin. Ito yung balita, Bombo Radio. Milyong-milyong kickback ang pinag-ugatan. Kita nyo? Puro kickback, puro pera. It runs in the family. Ganyan siguro sa pamilya nila, kapamilya, kapatid, kapuso,
it once in the family. Nagsimula ang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang isang biktima. Oo yan, may nabiktima yung pinsan ni Lisa na hinihingan umano ng 1 million bilang kapalit ng pag-aproba sa kanilang proyekto para sa Private Motor Vehicle Inspection Center Emission Testing Center. Ito po yung sa LTO kung saan i-test yung tambucho mo, no, 'di ba, kung mausok. Ito dapat hindi na kailangan ito, lalo na sa mga brand nyo, bago-bago pang kotse, motor, hindi na mauusok yun bago pa Kahit sabi mo 3 years na, bago pa yun Hindi pa uusok po yung tambucho nun. Kaya lang naman nauso yung emission test na to, dahil sa mga jeep na ang iitim ng usok. Pero sa ngayon, parang sa probinsya na lang ang may maitim na usok Bihira na po yung sasakyan na may maitim na usok. Dapat inaalis na po ito So meron nag-a-apply ng emission testing dito sa Department of Transportation. Dito yata kasi naging mayor yata ito yung pinsan ni Lisa, no? And then balak tumakbo ng governor. Ang problema, kinikikilan. Ayos na yan. At takaw sa pera, ano? Prominente to. Prominenteng pamilya. Nag-a-apply lang ng emission testing center. Ihingan mo pa ng 1 million. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Ito pa, isang kaso. Ang daming baril na nahuli. Gun ban ngayon, eleksyon. Ito po yung mga baril, ano? Sa isinagawang entrapment operation, nasamsam ng mga operatiba ang mga sumusunod na ebidensya. 400,000 budol money. Okay, tingnan nyo. Budol mahilig talaga sa budol, no? Ayan, budol money, Mambubudol talaga. Kasama ang isang 500 bill na may marking ng operation. Isang Armscore 45 caliber handgun na may magazine na may 7 bala. Siyam na bala ng 9mm. Isang 1911 45 caliber handgun na may magazine na may 7 bala. 8 pangbala ng 45 caliber. Dalawang holster. Holster po yung suksukan. 2 cellphone. Dahil sa pagiging prominenteng personalidad, tignan nyo, prominenteng personalidad sa politika at malapit na ugnay sa pamilya Marcos, lalo pang uminit ang usapin tungkol sa ano nangyari? Saan ba yun? Lalo pang uminit ang usapin tungkol sa pag-aresto kay Cacho, bagamat wala pang opisyal na pahayag. Ang Malacanang inaasahang lalo pang titindi ang investigasyon sa kasong ito. Ito pong balitang ito, kahapon po na tiklo ito Natimbog itong pinsan ni Lisa. 11, 12 ngayon, di ba? So, kanina, ni-research ko ito, hindi pa po ito binabalita ng GMA Network, ABS-CBN, TV5, hindi pa ibinabalita ng mainstream media or mga kilalang sikat na mainstream media. Hindi pa ito ibinabalita. Ewan natin kung ibabalita ito. So, ayan, timbog. Ito yung itsura niya, Ayan, kitang-kita po yung baril, pag sinum in, Ayan, mga caliber nga yung baril. Ayan yung itsura niya, kahawig, Ayan, kahawig, di ba? Kahawig lang, ito naman, Ayan, meron ng anong tawag doon sa picture na yon? Mugshot. Kaya lang, binlurred, Swindling ang kaso. Swindling. Parang parang budol nga. Budol.
Oh, mambubudol. Ha? Sinihingan mo ng 1 million, nag-a-apply lang ng emission test center. Ayan ngayon. Tiklo ka, kulong ka. Pinsan ni Lisa Marcos Araneta, kulong, tiklo, huli, timbog, arestado. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. See you po next time.